Ogie Diaz kay Liza Subirano. Sana magising na siya sa katotohanan. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Naniniwala ang talent manager na si Ogie Diaz na nadidiktahan lamang ang kanyang dating alaga na si Liza Subirano, kaya ito nagbago. Sa kanyang latest episode ng Showbiz Update sa YouTube, kung saan kasama nito sina Mama Loy at Emerina, muli nilang napag-usapan ng issue sa pagitan ni na James Reid, Jeffrey O at ang dating alaga na si Liza Subirano. Napag-alaman kasi ni Ogie base sa kwento ni James ay mismo si Liza raw ang humingi ng tulong para makalabas si Jeffrey O mula sa pagkakahuli sa kanya ng immigration. At sa pag-alis nga ni Liza sa Curly's ay palaisipan kung si Jeffrey O na nga ba ang katulong ni Liza sa kanyang career at patuloy ang kanilang komunikasyon. I am sure mayroon rin namang tulong si Jeffrey O as consultant or advisor ni Liza, say pa ni Ogie. Nabanggitin niya na maging si James ay nagbabala na kay Liza at pinag-iingat ito laban kay Jeffrey O. Hindi naman mapigilan ni Ogie ang maglala sa dating alaga dahil sa kasalukuyang nangyari sa career at buhay nito ngayon. Sana magising na si Liza sa katotohanan na kailangan na niyang magising dahil ako kilala ko yung bata niya. Di ko makakalimutan na mabait yung bata na yan. Hindi ko lang alam kung bakit nag 360 degrees na change ang nangyari. Alam mo, we are open to changes pero wag naman yung 360 degrees. Parang hindi na si Liza yun. Lahat pa ni Ogie. Naniniwala rin siya na hindi lang naman si Liza ang may pakana sa likod ng mga nangyayari. Bagkus may mga tao na nakaka-impluwensya sa kanyang mga sinasabi at naging desisyon. Ako para sa akin parang iba parang nadiktahan katulad ng vlog niya. Hindi ako naniniwalang galing lahat yun kay Liza. Yung mga sinasabi niyang yun, say pa ni Ogie. Kusisa naman ni Mama Loy, sinong nagdikta? Ang tanging naging tulong na lang ni Ogie. At habang sa kabilang banda, Liza Subirano spotted kasama si Jeffrey O. Magjowa nga ba? Usap-usapan ngayon ng netizens kung totoo ba ang kumakalat na chika na may namamagitan sa pagitan ng aktres na si Liza Subirano at Jeffrey O. Sa kasalukuyan kasing nasa Singapore ang aktres matapos itong maging isa sa mga speaker sa isang event. At tila hindi lang si Liza ang nasa Singapore dahil spotted din na kasama nito ang controversial na personalidad na si Jeffrey O. Sa Instagram stories ng Indonesian actress na si Raylene Shah ay binahagi nito ang kanilang short encounter ng Filipina actress. It was nice to meeting you, most beautiful girl in the Philippines and the world for sure, saad pa ni Raylene kay Liza. Makikita naman ang actress na nakangiti at masaya sa kanilang short encounter habang nagpapasalamat sa papuri ng kanyang Indonesian actress. Ngunit sa kalagitnaan ng video ay may makikitang lalaki na nakatayo malayo sa dalawa at nang mapansin ng lalaking makunan siya sa kamera ay bahagya itong nagtagilid. Bagamat wala pang kompormasyon ay hawig ng lalaki si Jeffrey O. Kaya naman hindi na nakapagpigil ang netizens at ilang fans at supporters ni Liza nang mag-react nito. Marami ang mga sumubaybay sa tambalang last kid. Ang love nila ng ex-boyfriend na si Enrique Hill. Ang tila disappointed sa dalaga kung totoo man na si Jeffrey O ang ipinagpalit niya sa kapamilya aktor. O ilan lang ay worried kay Liza dahil sa huling naging pasabong ni James ukol sa kanyang dating partner sa negosyo. Matatanaang sa naging panayam ni James sa dating talent manager ni Liza na si Ogie Diaz ay namin itong lumabas na ang tunay na kulay ni Jeffrey O at hindi na ito party pa ng Curly's music. Bukod pa rito ay may utang pa itong 100 million sa kanya at hanggang ngayon ay hindi pa ito makontak. Sana hindi totoong magkarelasyon sina Liza Subirano at yung Jeffrey O. Daming red flag ni lalaki. Inaresto na yan last year ng DID sa office ni James Reid due to work permit, saad pa ng isang netizens. Chika naman ang isa. Sana hindi totoo na magjowa sila, Diyos ko. What a downgrade. So disappointed with you, Liza. Wake up, say pa naman ng isa. At sa kabilang balita naman, ito hirap sa Ingleserang anak. Humiling kang vice pag nagkabibi uli. Ibang-iba na ang priorities at pananaw sa buhay ng komedyanang si Ethel Buba mula nang magkaroon siya ng sariling pamilya. Kung noon ay sarili lamang niya ang kanyang iniintindi, ngayon ay mas nakafocus na ang kanyang utak at atensyon sa kanyang partner in life at sa kanilang nag-iisang anak. 5 taon na ngayon ang anak ni na Ethel at GC Salazar na si Ella at ginawa raw lahat ng veteran stand-up comedian para masigurong mabigyan ang panganay ng magandang buhay. Natanong si Ethel sa isang panayam sa naganap na BioCon Manila 2024 event kung paano niya ilalarawan ang sarili noon sa kung ano na siya ngayon. Nag-mature ba ako? Ako rin nga nagugulat Ha ha ha.
Nag-mature talaga ako nung naging nanay ako. Oo, iba na yung priorities ko. Ngayon hindi na ako bumibili ng mamahaling damit. Kailangang mura na lang kasi mayroon akong pinagkakagastusan. Kasi ang mahal ng gatas sa diaper. Pag-amin pa ni Ethel sa pinagdaraanan niya bilang nanay. Patuloy pa niya. Ngayon iniisip ko, kailangan ko talagang mag-ipon. Dahil yung future niya, yung pag-aaral niya doon ako nanganganib. Kasi Inglesera eh. Hirap na talaga ako. Minsan sasabihin ko, okay. Minsan magtatanong English, sasabihin ko na lang later I'm busy. Kaya yung asawa ko tawang-tawa talaga sa akin kasi hindi ko na talaga siya masagot kasi hirap na hirap ako talaga, chika pa ng komedyana. Sa relasyon naman nila ng kanyang partner na si JC, naniniwala si Ethel na pang forever na ang kanilang relasyon at habang tumatagal ay mas nagiging solid pa ang kanilang samahan. Mas peaceful talaga at kung gusto mo ng pang matagalan for lifetime, mas non-showbiz, sabi pa ni Ethel. Ano nga ba ang sekreto ng kanilang relationship? Sagot naman ni Ethel. Communication talaga na pag-uusapan kayo palagi na pag alam mo yung huwag mong kimkimi ng sama ng loob mo, kailangan maging open ka. Kabilang balita naman, ay booking agad, nabading ang jowa ng anak, mother's instinct yarn. Maraming beses nang napatunayan ng comedy queen at kapuso star na si Ai de las Alas na totoo ang kasabihang mother's knows best na ichika ni Ai sa bandera at ilan pang piling members ng entertainment media ang naging usapan nila noon ng kanyang anak na si Sofia tungkol sa naging jowa nito. Unang natanong ng veterang komedyana tungkol sa naging komento niya sa champ na si Carlos Yulo at ng kanyang pamilya, partikular na ang nanay niya si Angelica Yulo. Siyempre engagement si Ai sa sitwasyon ni Angelica dahil isa rin siyang nanay at alam daw niya kung ano ang nararamdaman ng isang nanay kapag nagkakaalitan ang anak. Mas kinampihan din ni Ai si Angelica pagdating sa pakikipagrelasyon. Pero naniniwala rin naman ang veteran comedian na may hangganan din naman ang pakikialam ng mga magulang sa kanilang mga anak, lalo na sa isyu ng pakikipagrelasyon. Meron din naman, pero kasi kapag nakikita mo ang mother's instinct kasi bihirang nagkakamalian eh. Kapag nakikita mo na, hindi na maganda ang outcome para sa anak mo, makikita mo yan. Kaya ang tunay tumatanggi, kaya ang nanay ayaw. Ako ganyan, ako kay Sofia lang, nakakatawa ang nangyari sa amin, sabi niya. Mami, parati ka na lang kontra kasi noon sinasabi ko, Sofia, alam mo yang si ano, parang bakla yan, parang medyo malanggot. Nagalit, mami, ikaw lahat na lang may pintas ka. Sabi ko, o sige, tingnan natin. O tama ako, after 6 months wala na sila, bakit? May jowa, sabi ko, confirm. Mother's knows best, revelasyon pa ni Ai. Ang mas nakakaloka, knows na raw ng anak niya pero nagbubulag-bulagan pa raw. Alam niya, nagtatanga-tangahan lang, syempre kapag in love, nagtatanga-tangahan ka. Kahit marami ka nang nakikita, lahat na ng tao sa paligid mo sinasabihan ka, ikaw lang yung nagtatanga-tangahan, makikita mo lang yan.